Welcome po sa Acts Community Ministries. Welcome sa ating online service. Welcome po sa bawat isa. So ngayon po umaga, itutuloy po natin yung message po natin about dun sa kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Yesus. The power of the blood. And so today, I will preach on this subject about the blood of the covenant. Ang dugo ng tipan. Ano ba ibig sabihin ng blood of the covenant? Alam niyo po, ang ibig sabihin niyan, it means kapag ikaw ay nakipagtipan sa Diyos, kapag ang Diyos ay nakipag-covenant sa iyo, ikaw ay nakipag-isa sa Panginoon, lahat ng resources na meron ng Diyos para sa iyo. Available sa iyo. Amen? Can we give God the praise? Ang Diyos ay nakipag-covenant po sa atin. Ang kanyang covenant ay sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Yung pagtagas ng dugo ng Panginoong Hesus, yun po yung naging covenant ng Diyos sa atin. Kaya ang ibig sabihin ng covenant, blood compact yan eh. Agreement. Na ang covenant, ang ibig sabihin yan sa Hebreyong salita ay it cut until the blood flows. Kaya kapag ang isang tao nakipagtipan sa kanyang kapwa-tao, nagkakaroon na tawag na blood compact, nag-iisa sila, nag-a-agree sila. At kung ano man yung pag-aari ng isa, nagiging pag-aari niya. Okay? Ang Diyos nakipagtipan sa atin. Ang Diyos nakipag-covenant po sa atin. At dahil na tayo nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo, yung resources po ng Panginoon ay para sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo. Para sa iyo yung provision ng Panginoon. Para sa iyo yung favor ng Diyos, yung kagalingan, yung kanyang protection, yung kanyang kapangyarihan ay para sa iyo. Amen? Can we give God the praise? Lahat ng meron ng Diyos para sa iyo. Para sa mga nakipag-isa sa Kanya, para sa mga sumampalataya, nakipagtipan, nakipag-covenant sa Kanya. Yun po yung pangako ng covenant. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo namatay siya. Tumagas ang Kanyang banal na dugo. Yung Kanyang dugo, yung naging covenant sa atin. You see, throughout the Bible, the covenant was and is always ratified by the blood. Kapag nagkakaroon ng covenant sa Biblia, no, laging ito ay nira-ratify, kinu-confirm, ina-approve ng banal na dugo o ng dugo. You see, balikan natin yung text po natin, Ephesians chapter 2, verse 13. In the Good News Translation, sabi diyan, "But now, in union with Christ Jesus, you who used to be far away have been brought near by the blood of Christ." In union with Christ. I pray today that the Lord will give you an understanding of that verse. Ano yung nakatago sa verse na yan? The Bible says, in your union with the Lord Jesus Christ, you have been brought near by the blood of Christ. Sa iyong pakikipag-isa kay Jesucristo, ikaw ay inilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Makinig po tayong mabuting mga kapatid. Whenever the Bible talks about the blood, in reality, it talks about covenant. Kapag ang Biblia ay nangungusap tungkol sa dugo, ito ay nagpapatunay o nagpapahayag ng covenant. Kaya nga sabi sa Old Covenant, sa Old Testament, no? Kapag nakita ko ang dugo, you see, kasi ang Diyos mayroong covenant sa pamagitan ng dugo. Kaya nga ang dugo, covenant yan eh. Nasa dugo ang buhay. Kaya hindi kinakain ng dugo. Even in the New Testament. Kasi sa dugo, naroroon yung covenant na ang Diyos sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, siya ay nakipag-covenant sa atin. Siya ay nakipagtipan sa iyo. Siya ay nagbigay ng kanyang agreement, ng kanyang approval sa atin sa pamagitan ng pagtagas ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin yung verse 11 ng Ephesians chapter 2 in the Amplified Bible. It says, "Therefore, remember that one time you were Gentiles by birth." Alalahanin nyo na kayo ay mga hintil, no? By nature, we are Gentiles. Ibig sabihin, malayo tayo sa Diyos, who are called uncircumcision
by those who are called themselves circumcision. Circumcision, it is a mere mark which is made in the flesh by human hands. Circumcision, mga kapatid, ito po ay mark or a sign of the covenant with God. Yung pagtutuli sa Tagalog. Ano po? Ito po ay sign of the covenant. Kaya binanggit niya, no, alalahanin nyo, nung kayo ay Gentiles, no, tinawag na uncircumcised. Ibig sabihin, wala kayo sa tipan ng Diyos, wala kayo sa agreement ng Diyos, wala kayo sa partnership ng Diyos. Tingnan po natin yon. Sabi sa Genesis 17, verse 9. No, tingnan natin yung history ng circumcision. Na ang circumcision ay covenant, sign of the covenant. And God said to Abraham, as for you, you shall keep my covenant, you and your descendants after you throughout their generations. This is my covenant, sabi ni Lord, verse 10, which you shall keep between me and you and your descendants after you. Every male child among you shall be circumcised. And 11, it says, you shall be circumcised in the flesh of your foreskin, and it shall be a sign of the covenant between me and you. Kaya yung pagtutuli noon, ito ay tanda ng covenant ng Diyos. Okay? At ginagawa yun doon sa tinatawag na foreskin, doon sa mga kalalakihan. And of course, sa New Testament, ito pong covenant na ito, itong circumcision is by heart. Okay? And it is a sign of the covenant of God. You see, in this Abrahamic covenant, circumcision is the sign of the covenant of God. Nang ang Diyos nakipagtipan kay Abraham, sinircumcise si Abraham, pati yung kanyang buong pamilya, ang kanyang generation. Being circumcised means being in covenant or partnership with God. Kaya nagkaroon si Abraham ng partnership sa Diyos. Kaya si Abraham talagang pinagpala ng Diyos. Si Abraham inangat ng Diyos. Binago ng Diyos ang kanyang buhay. Pinagpala ng Diyos si Abraham sapagkat ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham sa pamamagitan ng circumcision. At nung na-circumcise siya, tumagas yung dugo. Merong pagtagas ng dugo at yun ang tipan. Yun yung naging seal ng covenant, yung dugo. Kaya nga kapag ang isang tao, no, uncircumcised siya, ibig sabihin, separated and excluded from the covenant of God. At kapag walang covenant ng Diyos sa buhay ng isang tao, hiwalay siya sa Diyos, excluded siya sa lahat ng mga pangako, sa lahat ng mga pagpapala, stranger siya doon sa covenants of the promise. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng covenant. Amen? Kapag merong covenant ka sa Diyos, kasama ka sa lahat ng pagpapala ng Diyos. Kasama ka sa kabutihan ng Diyos. Kasama ka sa lahat ng pag-iingat ng Panginoon. Yun ang kahalagahan ng covenant. And I pray that for the next month, i-expound natin yan. Maunawaan mo yung covenant. Maintindihan mo yung covenant. That as believer, as a son of God, as a child of God, as a daughter of God, no, ang Diyos nakipagtipan saya. At ang selyo ng kanyang covenant sa iyo ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Can we give God the praise? Kaya rito, sinasabi sa atin sa Ephesians chapter 2, verse 12, remember. No? Ibig sabihin, you must be conscious of that. When the Bible says, remember, be aware of that. No? Isipin mo yan, alalahanin mo na ang Diyos nakipag-covenant sa iyo. Sabi diyan, remember that you were at that time separate from Christ. No, dati wala tayo kay Kristo eh. Yes, of course, meron tayong religion. Nagsisimba tayo, nagdarasal tayo, pero wala tayong ugnayan. Wala tayong personal na relasyon kay Hesus Kristo. Amen? We have the form of godliness, but we don't have the power of it. Because of religion. Kaya sabi diyan, remember. Be aware. Be conscious. At the time, you are separate from Christ. You are excluded. Kaya nga, ang ganda minsan kapag ka nagre-recollection ka, no? Inaalaala mo yung dati mong buhay. May nangyari ba sa'yo nung ikaw ay na kay Kristo? Kaya dito makita natin na remember, alalahanin mo. You must recognize that. You must be aware and be conscious of this, that you were at that time separate from Christ. Hiwalay ka kay Kristo, excluded ka doon sa bayan ng Diyos. Strangers to the
covenants of the promise. Estranghero tayo. Ibig sabihin, tayo ay hindi kabilang, hindi kasama doon sa tipan ng pangako ng Diyos. Kasi kapag wala ka sa Diyos, wala kang relationship o hindi ka nakipag-isa kay Kristo, you are separated. Whether we like it or not. Hiwalay kay Kristo. Hindi kabilang, hindi kasama, hindi saklaw ng tipan ng Diyos. Walang pag-asa. Walang Diyos. But verse 13, sabi diyan, but now in Christ Jesus. This is again the good news. Now in Christ Jesus. You were previously far away, but you have been brought near by the blood of Christ. Amen? But now in Christ. Ngayon kay Kristo. Dahil kay Kristo. It's all about Jesus Christ. It's all about what God has done through Jesus Christ. Ang Diyos nakipagtipan, ang Diyos nakipag-covenant sa atin sa pamagitan ni Hesus Kristo, ngayon kay Kristo. Kaya ito yung ating may pagmamalaki. Hindi ako, hindi ikaw, hindi kung ano man yung buhay natin o ano man kalagayan natin. It's all about kay Kristo. It's all about in Christ. In our union with Jesus Christ. But now in Christ Jesus, you who previously were far away have been brought near by the blood of Christ. Again, the word near in that verse refers to a personal relationship with God and partnership with Him. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ikaw ay nagkaroon ng pakikipagrelasyon sa Diyos. Nagkaroon ka ng relationship sa Diyos, naging kaisa ka ng Diyos, okay? Naging kapartner ka ng Diyos. At alam natin, no? Pag sinabing partner, no? Ibig sabihin 50-50 yon. No? Sa katotohanan nga, sa atin yung 90, 10 lang kay Lord Sa partnership But of course, I pray that God will give us an understanding of this partnership, of this covenant. Being near, it means you have a personal relationship with God and partnership with Him. In short, the blood of Christ is the blood of the covenant which bring us to a personal relationship and partnership with God. Amen? Yung dugo ni Kristo, ito yung dugo ng tipan, ito yung nagselyo ng covenant ng Diyos sa atin na madala tayo sa isang personal na relasyon sa Diyos at maging kapartner tayo ng Diyos. At kapag kapartner ka ng Diyos, hindi ka kayang galawin ng dyablo. No? Ano ba ginagawa ng dyablo? Nandadaya lang siya, nang iisa lang siya, nanlalamang lang siya, nang gugulo lamang siya. Wala na siyang kapangyarihan kundi mandaya. Wala siyang kapangyarihan kundi mang-inis sa'yo. Guluhin ka. Bigyan ka ng pag-aalala. But I tell you, nais ko sabihin sa inyo mga kapatid, ang Diyos nakipag-covenant sa'yo and you are protected. Amen? Protected ka ng Panginoon. Lahat ng resources ng Diyos, anumang meron ng Diyos para sa iyo. Kaya nga nang binigay niya ang Panginoong Jesucristo, binigay niya, ano pa ang hindi kayang ibigay ng Diyos? Kung binigay niya ang Panginoong Jesucristo, ano pa ang hindi niya kayang ibigay para sa iyo? Si Jesucristo ang tipan ng Diyos sa atin, ng Ama sa atin. Yung pagtagas ng kanyang dugo, yung blood of the covenant, yun ang ating basihan, yun ang ating batayan upang tayo po'y makalapit sa Diyos at makuha natin yung para sa atin, yung kagalingan para sa iyo, yung kalakasan para sa iyo, yung matibay na pananampalataya sa iyo, yung pagpapala ng Diyos sa iyo, yung kapayapaan ng iyong buhay. You see, mga kapatid, the blood of the covenant is the source of blessing and provision of God. Be aware of that. Be conscious of that. Remember. Kaya sabi doon, ang ganda ng verse 13 Sabi doon, verse 12, no? Remember that you were one. That you were at that time separate. Alalahanin mo, hiwalay ka. Pero ngayon, verse 13, sabi dito, but now in Christ Jesus, you who previously, ibig sabihin, sa nakalipas na buhay, you are far away from God, but you have been brought near by the blood of Christ. Inilapit ka, kapatid. Hindi ka malayo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka malayo. Hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. Malapit ka sa kaharian ng Diyos. Malapit ka sa pagpapala ng Diyos. Abot kamay ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. The kingdom of God is at hand. Napakalapit natin sa kaharian ng Diyos. Amen?
The blood of the covenant is the source of blessing and provision of God. So, ngayong sandali, I will talk about the benefits. Ano bang benepisyo nito? Ano ba yung benepisyo ng dugo ni Kristo, ng dugo ng tipan sa atin? Fasten your seatbelt sapagkat napakaganda nito mga kapatid. Unang-unang benepisyo, we have peace with God. Meron tayong kapayapaan sa Diyos. Ang Diyos nakipagpayapa sa iyo. Kaya kapag ikaw ay naguguluhan, kapag ikaw ay nababagabag, hindi sa Diyos yan. Paalisin mo yan sapagkat ikaw ay may tipan sa Diyos. You have the blood of the covenant and therefore, God has given you that peace. Bigyan ka ng Diyos ng kapayapaan na hindi kayang maipaliwanag. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 14 in the New Living Translation, Christ Himself has brought peace to us. Amen? Si Kristo mismo ang nagbigay sa iyo ng kapayapaan. He united Jews and Gentiles into the one people when in His own body on the cross. Si Kristo mismo ang nagbigay sa iyo ng kapayapaan. Yun ang unang-unang benepisyo ng dugo ng tipan. The blood of the covenant, the first benefit is kapayapaan. Kaya walang karapatan ang sino man na mabagabag sapagkat ang Diyos nakipagpayapa sa iyo. Amen? Hindi ka dapat nababalisa. Hindi ka dapat naghahalala sapagkat ang Diyos ay nakipagpayapa sa iyo. Sabi ng banal na kasulatan, He broke down the wall of hostility that separated us. Sa pamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Wala nang pag-aalitan sa tao at sa Diyos sapagkat ang Diyos ay nakipagtipan sa atin at ang kanyang tipan ay sa pamagitan ng dugo ni Kristo at tayo ngayon ay may kapayapaan sa Diyos. Amen? Colossians chapter 1 verse 20, sabi niya, through Him, God reconciled everything to Himself. Nagdala siya ng kapayapaan sa pamagitan ng dugo. Sa pamamagitan niya, He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, siya ay nagdala ng kapayapaan sa atin. Kaya whenever you are discouraged or you are troubled, apply the blood of the covenant. Lord, remember the blood of the covenant. Alalahanin mo, Lord, may covenant ka sa akin. Lord, may tipan ka sa akin. At ang unang benepisyo ng tipan mo sa akin ay ang ako'y mapayapa. Amen? Nagdala siya ng kapayapaan sa pamagitan ng dugo na nabuhos sa krus. Sa pamagitan niya, ikinalugod ng Ama na ipagkasundo sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa o sa langit ng mga bagay maging sa langit. Amen? Unang-unang benepisyo ng blood of the covenant is kapayapaan. May karapatan ka sa kapayapaan sapagkat ang dugo ni Kristo ay tumagas para sa iyo, para sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Pangalawang benepisyo, it is, we have a changed life. Meron tayong binagong buhay. Pag hindi ka na bago, ibig sabihin you are not aware. Hindi mo inaala-ala sa iyong buhay yung ginawa ni Kristo. Ephesians chapter 2 verse 15 sabi diyan, pinawalang bisa niya ang kautusan. He did this by ending the system of law with its commandments and regulations. He made peace between Jews and Gentiles by creating in Himself one new people from the two groups. Ibig sabihin sa Tagalog, pinawalang bisa niya ang kautusan. Kasama ang mga utos at mga alituntunin ito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng bagong tao. Pinawalang bisa ng Panginoon yung kautusan, yung lumang tipan, yung lumang covenant kay Moses, upang makalikha siya ng bago. Kaya nga sa pamagitan ng blood of the covenant, no, kapag in-apply mo sa iyong buhay ang dugo ni Kristo, hindi pwedeng hindi ka mabago. Amen? Papaguhin ka ng dugo ni Kristo. Lilinisin ka ng dugo ni Kristo. Kaya nga nakaraan, di ba? The blood of Jesus cleanses us from all that guilt in our conscience. The blood of Jesus forgives us. The blood of Jesus sanctifies us. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, this means that anyone, sino man, kahit na sino, anyone who belongs to Jesus, to Christ, has become a new person.
Pakatapik yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kay Kristo ka ba? Kabilang ka ba kay Hesus Kristo? Kung kay Kristo ka, babaguhin ka niya. Amen? Pangalawang benepisyo yan ng blood of the covenant. Babaguhin ka niya. Lilinisin ka niya. Kasi ang iba, bakit hindi nila ito nararamdaman? Bakit feeling nila parang stranger sila? Bakit feeling nila parang ang layo nila? Kasi they are not aware. Hindi nila inaangkin. Angkinin mo yung para sa'yo. Kunin mo yung para sa'yo. Sapagkat blessing ni Lord sa'yo yun. Pagpapalayo sa pamagitan ng blood of the covenant. If you're not aware of that, hindi mo siya mararamdaman. Kapag hindi mo naintindihan na nakipagtipan ng Diyos sa'yo, na ang lahat ng meron ng Diyos para sa'yo, hindi mo siya mararamdaman kapag hindi mo siya inalala sa iyong buhay. Kapag hindi mo siya kinuha sa iyong buhay. I remember one time ito, narinig ko lang itong kwento na ito at nabasa rin, no? Meron isang lalaki na gusto niya makarating ng Amerika. No, so bumili siya ng ticket na yun. Sa ticket na yun, hindi niya alam na nakapaloob na sa ticket na yun, yung pamasahe niya, tsaka pagkain niya sa barko. But because he's not aware of what is included doon sa kanyang ticket, doon sa agreement na sa kanyang ticket, no? Sabi niya, pumunta ako sa Amerika, wala akong gaanong pera, kahit tinipid ko yung pera niya. Sabi niya, tinipid niya yung pera niya. Ang kinakain niya lang sa barko, puro biskwit. And so, nung isang araw na lang para makarating siya sa Amerika, nakausap niya yung isang crew. Sabi sa kanya ng crew, kamusta sir? Okay ba kayo rito sa barko na to? Okay ba kayo sa travel? Sabi niya, okay naman yung travel ko, kaya lang, hindi ako masyadong kumakain. Sabi sa kanya, bakit sir? Kasi, konti lang yung pera ko, pagkakasyahin ko lang pag nakarating na ako sa Amerika. Sabi niya sa kanya, sir, patingin nga yung ticket nyo. At nung tingin ko yung ticket, naku sir, lahat ng pagkain, sa restaurant na to, ng barko. Lahat yan included yan doon sa ticket mo. Kaya nung nalaman niya, kinain niya lahat ng pagkain. Ano implication nun sa atin? Mga kapatid, minsan may mga anak ng Diyos, no? Doon sa point natin, may mga anak ng Diyos na lahat ng pagpapala ng Diyos nasa kanya na. Lahat ng kabutihan ng Diyos, kaya lang hindi siya aware, hindi niya kinukuha. He is not or she is not aware of the blood of the covenant. Yung agreement ng Diyos sa atin. Tandaan natin, kapag ang Diyos nakipag-agree sa iyo, ang pagpapala ng Diyos, ang resources ng Diyos para sa iyo. Kasama yon. Kaya nga ang ticket natin sa Kanya, ito ang Bible. I think agreement natin, ang Bible ay naglalaman ng covenant ng Diyos. And we should be aware, we should remember of the covenant of God. God has given us peace. Unang-unang benepisyo yung pangalawa, pagbabago ng buhay. Kaya pagka hindi ka nagbabago, nagmumura ka pa rin, kung ano pa rin yung nangyayari sa buhay mo, parang lagi kang galit sa mundo, teka sandali, kinakailangan mong alamin, nakipag-isa ka ba talaga kay Kristo? Kasi ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang lumang bagay lilipas at pawang bago ang magaganap sa Kanya. Benepisyo yon ng blood of the covenant. Amen? Benepisyo yon. Kaya kapatid, angkinin mo yon, kunin mo yon. Maniwala ka doon. Pangatlong benepisyo, we have reconciliation with God and with one another in one body. Meron tayong pakikipagkasundo sa Kanya. Ephesians chapter 2, verse 16, together as one body, Christ reconciled both groups to God by means of His death on the cross. Again, it is the death, it is the shedding of the blood of Christ. Nagkaroon tayo na tawag na reconciliation. Kasunduan, pakikipagkasundo sa Diyos. Inalis niya ang alitan. Hindi ka kaaway ng Diyos. Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Hindi nagalit ang Diyos sa atin. When we apply the blood of the covenant, God said, when I see the blood, wow, I will pass over. Ibig sabihin, yung kapahamakan lalampas sa'yo, iingatan ka ng Panginoon. Ang dugo ang naging atonement sa tao. Ang dugo ang ating pong naging dahilan upang ang Diyos ay makipagkasundo sa atin. Colossians chapter 1 verse 21. This includes who were once far away from God. You were His enemies, separated from Him by your evil thoughts. Hiwalay tayo dati sa Diyos, kayo malayo sa Diyos, kaaway niya. Verse 22, yet now He has reconciled. No, nakipagkasundo siya sa atin.
through the death of Christ in His physical body. Kaya mga kapatid, ang lalim nito, ang tindi ng ginawa ni Lord sa atin. Ang tindi ng pagtagas ng dugo ni Kristo. Yun yung covenant natin. Na ang Diyos nakatingin sa iyo, ang Diyos nagbibigay sa iyo ng kapayapaan kasi benefit 'yon ng blood of the covenant, ang Diyos nagdadala ng pagbabago ng buhay, ang Diyos nakipagkasundo sa atin. No, reconciliation. Peace, change of life, reconciliation. Ang Diyos nakipagkasundo sa atin. Pangapat, na covenant na benepisyo, no, yung proclamation ng good news of peace. Ang Diyos nagpoproklama sa iyo ng kapayapaan. Ng mabuting balita ng kapayapaan. Ephesians chapter 2 verse 17, He brought this good news of peace to you, Gentiles who were far away from Him, and peace to the Jews who were near. No, ipinangaral sa iyo, ipinapahayag sa iyo, kaya nga merong pagpapahayag, merong pangangaral, merong pagpoproclaim ng mabuting balita ng kapayapaan. Ito ay para sa malayo at para sa malapit. Kaya nga, ito yung ating katunayan na meron tayong tipan. Meron tayong covenant. Pinapahayag sa iyo yung pakikipagpayapa ng Diyos. Pinoproclaim sa iyo na may kapayapaan para sa iyo. May mabuting balita ng kapayapaan. Amen? Hindi bad news yung binibigay sa iyo, kundi mabuting balita ng kapayapaan. Panglima, we have access to God's throne through the Holy Spirit. Meron tayong access sa Kanya. Meron tayong dahilan upang makalapit sa Kanya. Verse 18, now all of us can come to the Father through the same Holy Spirit because of what Christ has done. We have this access. Tayong lahat makakalapit sa Ama, sa trono ng biyaya sa pamagitan ng isang Espiritu. Meron tayong access. You should be aware of that. You have access, you have that way to God. Ephesians chapter 3 verse 12, sabi diyan in the New Living Translation, because of Christ and our faith in Him, we can now come boldly and confidently into God's presence. We can come, we have that access. Mga kapatid, pinagtitibay nito. Itong access na ito sa Panginoon, itong paglapit natin sa Kanya, itong confidence natin sa Kanya, itong boldness natin sa Kanya, sa pamagitan ng blood of the covenant. Amen? Kaya nga kapag ikaw ay naguguluhan, kapag ikaw ay nababalisa, you can come to the throne of God. Sabi ng Hebrews 4 verse 16, sabi niyan, therefore let us with privilege approach the throne of grace. God has given us the privilege to approach the throne of grace. That is the throne of God's gracious favor. With confidence and without fear, so that we may receive mercy. Magkaroon tayo ng confidence upang tayo tumanggap ng habag. Kailangan natin ng habag araw-araw. His mercy, they are new every morning. Great is His faithfulness. We can come, we have this access. We can come to His loving presence for us to receive mercy for our failures. Kasi as human being, we're still human being. We have these failures. May mga weaknesses tayo. Kaya nga sa mga panahon na yan, kinakailangan natin ng kalakasan. Kinakailangan natin ng pagtatagumpay. Minsan nakaranas tayo ng defeat, ng failure, ng weakness. And of course, for us to find His amazing grace to help in time of need. Na tayo po ay tumanggap ng biyaya sa panahon ng pangangailangan. An appropriate blessing coming just at the right moment. Ang ganda ng Amplified. That we can come to the throne of grace with boldness. We have this access. You see, yung access mo sa Kanya, yun, para kang nasa escalator, di ba? Yung escalator, hindi ka na hakbang doon eh. Umapa ka lang eh, aakyat ka na eh. Di ba? Ganon ginagawa ng blood eh. Whenever you speak the blood of Jesus, the blood of the covenant will bring you to the throne of God. And as you come to the throne of God, you will receive mercy and find grace in times of need. Tatanggap ka ng habag at ng biyaya sa panahon ng pangangailangan. So ito yung mga benepisyo. Actually, mga kapatid, marami ito eh. Kaya nga medyo mabilis ako eh. Mabilis yung pacing natin. Pang-anim, we become citizens of heaven. Sa pamagitan ng dugo ni Kristo, sa pamagitan ng blood of the covenant,
dual citizen na po tayo. Di ba? Filipino citizen and then citizen of heaven. Iba naman yung senior citizen. Pero tingnan natin ito yung pagiging mamamayan ng langit. Ephesians chapter 2 verse 19. So now, you Gentiles, tayo mga hintil are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all of God's holy people. Citizens tayo, mamamayan tayo. Hindi ka na foreigner, hindi ka na stranger in the land. No, citizen ka ng langit, mamamayan ka ng langit. No, sa panahon natin, ang pinakamataas na level ng citizenship, no, ay ang pagiging American citizen. No, lahat yan, may access yan sa bawat bansa eh. Much more yung ating heavenly citizen. Sabi ng Philippians chapter 3 verse 20, we are citizens of the state. Take note of that. We are citizens of the state. Tayo ay mamamayan ng estado, ng commonwealth, ng homeland, which is in heaven. Heaven is our homeland. Heaven is our state. Ito yung ating commonwealth, ito yung ating bayan. At mula rito, tayo ay nag-aabang, naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. From it also, we earnestly and patiently await the coming of the Lord Jesus Christ, our Messiah, the Savior. Can we give Him the praise? Amen. Mga kapatid, mamamayan ka ng langit. Kasi kapag mamamayan ka ng langit, hindi ka pababayaan ng Diyos. Walang mamamayan ng langit na pinabayaan ng Diyos. Sabi ni David, I've been young and yet I am old, yet I have never seen the righteous, the citizen of heaven, begging for food. Wala. Bakit sila nangihingi? Bakit ang iba na Christian na mamalimos, nangihingi? Bakit? Kasi they are not aware of their covenant. Hindi sila aware. You should remember, mga kapatid, remind yourself of your covenant with God. Ang Diyos nakipagtipan sa atin. And therefore, God is obliged to heal you, to bless you. Gagawin ng Diyos yun. As long as you use that blood of the covenant. Lord, this is your blood of the covenant. Nakipag-isa ako kay Kristo. And therefore, kabilang ako, kasama ako sa pagpapala mo. Mamamayan ako ng langit. Amen? Naniniwala po kayo dyan? Benepisyo ito. Pangpito, we become the family of God. Kabilang ka sa pamilya ng Diyos. You are members of God. Ephesians chapter 2, verse 19. Second sentence, you are members of God's family. Kayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Hindi ka lamang citizen, kabilang ka pa sa pamilya ng Diyos. At sa pamilya, walang iniiwanan, walang pinababayaan, walang dinidegrade sa pamilya. Kung meron man, hindi totoong pamilya yon. Kasi ang pamilya nagmamahalan. Sa pamilya may respeto. Sa pamilya may bigayan, may tulungan. Pero bakit hindi nangyayari sa iba? Kasi they are not aware of the blessing or the importance or the significance of the family. Kaya napakahalaga ng pamilya. Lalo tigit kabilang ka sa pamilya ng Diyos. Amen? Anak ka ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. 1 John chapter 3 verse 9 in the New Living Translation, it says, those who have been born into God's family do not make a practice of sinning. So bakit may pamilyang nagugulo? Kasi mayroong pagpapractice, may pagsasagawa ng kasalanan. But those who have been born into God's family do not make a practice of sinning. Hindi sila, ang mga anak ng Diyos, ang mga kabilang sa pamilya ng Diyos, hindi sila nagpa-practice, hindi sila gumagawa ng kasalanan sapagkat ang buhay ng Diyos nasa kanila. At hindi sila magpapatuloy sa kasalanan. Bakit? Kasi sila'y anak ng Diyos. Ang binhi ng Diyos ay nasa kanila. We have the seed of God. We have the nature of the Lord. God imparted to us His life. Nung tayo nakipag-isa kay Jesucristo, ibinahagi ng Diyos sa atin, ibinigay niya sa atin yung kanyang buhay. Kaya nga Jesus said, I have come to give you life and to have it more abundantly. That is the benefit. These are the benefits of the blood of the covenant. And not just being part of the family, pangwalo, we have a strong foundation in life.
Pag sinabing you have a strong foundation in life, kahit anong bagyo, kahit anong pagsubok, kahit anong pag-atake ng kaaway, hindi ka magagapi. Ibig sabihin, hindi ka masishake. Bakit? You are standing on the strong foundation. Sino itong strong foundation natin? Ephesians chapter 2, verse 20, together we are His house, tayo'y tahanan niya, built on the foundations of the apostles. Tayo'y itinayo sa pundasyon ng mga apostol at ng mga propeta, at ang cornerstone, ang panulukang bato ay ang Panginoong Hesukristo mismo. Siya ang ating pundasyon, siya ang ating matibay na muog, at siya ang ating strong foundation. Amen. Can we give Him the praise? Kaya ang buhay na matibay, ang pananampalatayang matibay ay merong matibay na saligan. May pundasyon. Hindi tayo nakasalig sa mundo. Ang pundasyon natin, ang saligan ng ating pananampalataya, ng ating buhay, ng ating pamilya ay ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi kabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. You see, sabi ni Paul, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 3, verse 10, because of God's grace to me, I have laid the foundation. Dahil sa biyaya ng Diyos sa akin, ako ay naglagay ng pundasyon. At pwedeng tumawag tayo doon, but whoever is building on this foundation must be very careful. Mag-ingat. No? Ang pundasyon natin si Jesucristo. Maging maingat tayo sa ating pamumuhay. Maging maingat tayo sa ating pananalita. Maging maingat tayo sa ating pag-iisip, no? Na tayo mamuhay para sa Diyos. Kasi ang Diyos nakipagtipan sa atin. We have this blood covenant. Ang resources ng Diyos para sa atin. Ano yung participation natin doon sa covenant ng Diyos? Sumampalataya. Sumunod. Makipag-isa sa Kanya. Kung ano yung gusto niya mangyari sa atin. Kasi yung plano natin, yung ambisyon natin sa buhay, no much ito sa plano at nais, pangarap ng Diyos para sa atin. Kasi ang plano ng Diyos, pangarap niya para sa iyo, mas malaki kaysa sa pangarap mo sa iyong buhay. Purihin ang Panginoon. At panghuli, we become the temple of the Holy Spirit. We are the temple of the Holy Spirit. Praise the Lord. We are His temple. Tahanan tayo ng banal na Espiritu. Ephesians chapter 2, verse 21 to 22, we are carefully joined together in Him, becoming a holy temple for the Lord. Tayo ay ibinilang sa Kanya. Tayo ay ginawang kaisa ni Kristo, kasama ni Kristo, because of the blood. Take note of the word, the blood of the covenant. Expound pa natin yan, makikita pa natin yan sa ating pong susunod na linggo na kung paano ito magbibigay ng impact sa atin. Na maintindihan mo that you should be aware of your covenant. In this verse, we are carefully joined together in Him, becoming a holy temple for the Lord. And verse 22, through Him, you Gentiles are also being made part of this dwelling where God lives by His Spirit. The Holy Spirit is in us. He is with us. He is through us. So He is in us, with us, guiding us, leading us. And because the Holy Spirit is with us, sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 19, do you not know that your bodies are the temple of the Holy Spirit? Alam mo ba, na ang katawan mo, templo ng Holy Spirit? Tahanan ka ng Holy Spirit. The Spirit of God is inside of you. The Spirit of the Lord is with you. Kaya nga minsan pag kami nagagawa kang mali, merong conviction. Di ba? Meron parang, teka sandali, mali itong nagawa ko. May nagbibigay sa'yo ng conviction. May nagsasabi sa'yo ba, inside of you, merong inward testimony or inward witness na magsasabi sa'yo, mali yung sinabi mo, may nagawa ka na hindi tama. Ituwid mo, i-correct mo. Yun yung witness. Because we are the temple of the Holy Spirit. In the Old Testament, ang Holy Spirit nananahan doon sa templo. But in the New Testament, in the New Covenant, the Holy Spirit resides in us. Kaya siya, kapag ang Holy Spirit nasa iyo, He will lead you into all the truth. He will guide you. He will direct your life. Sasamahan ka niya. And because the Holy Spirit is in you,
You are not your own. Hindi ikaw ang may-ari ng sarili mo. Hindi ikaw dapat ang nasusunod. Because He is the Lord. Amen? The Holy Spirit is the Lord. We receive Him as the Lord. He is the Spirit of Christ. Siya'y nasa iyo na tinanggap mo sa Panginoon. You are not your own. Hindi ikaw ang may-ari sa sarili mo. Verse 20, you were bought at a price, therefore, honor God with your bodies. Binili ka ng dugo. Again, that is the blood of the covenant. Binayaran ka ng dugo upang ikaw ay maging pag-aari ng Diyos. These are the benefits, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Una, we have peace with God. Meron tayong kapayapaan sa Diyos. Meron tayong binagong buhay. We have a changed life. We have reconciliation. We have the proclamation, the good news of peace. We have access to God's throne through the Holy Spirit. We become citizens of heaven. We become family of God. We have a strong foundation in life. We become the temple of the Holy Spirit. Ito po yung mga benepisyo ng covenant ng Panginoon sa ating buhay. Now, para mahigit na maintindihan niyo to, I will give you an example. Sa isang aklat ni W.E. Kenyon tungkol sa Blood of the Covenant, kinuwento niya ang tungkol sa buhay ni David Livingstone. Si David Livingstone ay isang missionary mula sa United Kingdom at nag-mission siya sa Africa. Sa Africa, puro mga tribe leaders yan, mga warriors, mga mandirigma yan, mga ayaw nila ng puti. No? So ang ginawa nitong si David Livingstone, hinanap niya yung pinakamakapangyarihan, pinakamatinding warrior na leader ng tribo doon sa Africa. At nung siya lumapit doon sa warrior na yon, sabi niya, gusto ko pong makipag-covenant sa inyo. At itong mga warriors na ito, mga tribe leaders na to, alam nilang ibig sabihin ng covenant. Na kapag ka nakipag-covenant ka sa kanilang ibig sabihin, blood compact yon. So ang ginawa ng pinakapinuno nung tribo, no? Hiniwa niya yung kanyang pulso. David Livingstone din, ganun din sa kanyang kanang bahagi. At nagkaroon sila ng blood compact, nagkaroon sila ng agreement, nagkaroon ng pagtagas ng dugo. Covenant means it cut until the blood flows. No? Paghiwa hanggang sa ang dugo ay lumabas. At nagkaroon ng blood compact, nagkaroon ng agreement. At nung nagkaroon sila ng agreement, kung ano yung gustong kunin ng isa doon sa kanyang ka-agree, kukunin niya. So yung tribo, yung leader nung pinakamatinding tribo na yon na nakipag-blood compact si David Livingstone, hinanap niya kung ano makikita niya doon sa pag-aari ni David Livingstone. Nakita niya yung kambing. Kinuha niya. At ito namang leader na ito ng tribo na yon, yung kanyang tungkod na sumasagisag sa kanyang pagiging leader, na nanduron yung kanyang pangalan, binigay niya kay David Livingstone. So sa madaling salita, nagkaroon sila ng tinatawag na celebration, and then from then on, si David Livingstone ay nagkaroon na ng karapatan na mag-preach ng salita ng Diyos sa bawat tribo. At merong mga mababangis na mga warriors, isang araw ang humarang sa kanya. Ayaw siyang papasukin. Dala-dala ni David Livingstone yung tungkod na sumasagisag doon sa pinaka-leader ng mga warriors. Nung tinaas niya yon, nakita rin yung pilat sa kanyang pulso na sumasagisag sa covenant. Nung nakita nila yon, pinadaan nila. Hindi nila ginalaw si David Livingstone. Bakit? Kasi pag ginalaw nila si David Livingstone, ginalaw din nila yung pinakapunong leader. At magkakaroon ng digmaan.
So, hindi nila ginalaw. At mula noon, malayang nakakapangaral ng salita ng Diyos si David Livingstone. You know bakit niya ginawa yon? Kasi may covenant siya sa Diyos at nakipag-covenant siya sa tao. Kaya nung mamatay si David Livingstone, kinailangan pa ng buong hukbo ng United Kingdom para makuha yung katawan niya sa Africa. Pero nung nakuha na yung kanyang katawan, wala na yung puso. Kinuha ng mga warriors yung puso niya at inilibing doon sa Africa. Kaya si David Livingstone, yung kanyang katawan nasa England, pero yung kanyang puso nasa Africa. Sapagkat sabi ng mga tao, ang taong ito ay totoong nagmahal sa amin sapagkat siya ay nakipagtipan sa amin. And that is the importance of the covenant. Mga kapatid, ano itong covenant na ito sa atin? Bakit mahalaga ito? Tandaan natin, ang Diyos nakipag-covenant po sa atin sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. At anumang meron ang Diyos, para sa atin yan. At kapag nasa atin, ang authority ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang provision ng Diyos, hindi ka kayang galawin ng dyablo sapagkat dadaan siya sa Diyos. Amen? Amen? Ganito po sinasabi ng salita ng Diyos. And I will close on this. Zechariah chapter 9, verse 11. As for you also, because of the blood of your covenant, I will set your prisoners free from the waterless pit. Tungkol naman sa iyo, dahil sa dugo ng aking tipan, sa iyo ay aking palalayain ang iyong mga bilanggo mula sa hukay na walang tubig. Because, take note of this, because of the blood of the covenant, there will be freedom. Marirelease yung mga prisoners, marirelease yung mga nakabilanggo because of the blood of the covenant. And the Bible says in verse 12, sabi ni Lord, return to the stronghold. Bumalik kayo sa matibay na muog. You prisoners of hope, even today, I declare that I will restore double to you. Wow. The Lord said, return. Return to the stronghold. Sino yung stronghold na sinasabi dito? Meron dalawang klase ng stronghold. Merong negative stronghold at merong positive stronghold. The stronghold na binabanggit dito ay yung positive stronghold. It is the stronghold of God. Balik tayo sa Kanya. Bumalik ka sa Kanya. Kung minsan napipil mo na parang alayo mo sa Kanya, na parang hindi ka napapayapa, walang pagbabago sa iyong buhay, feeling mo hindi ka reconciled sa Diyos, feeling mo parang ikaw ay hindi ka bilang sa pamilya ng Diyos, balik ka sa Kanya. Balik ka sa tipan. Balik ka sa covenant. Return to the stronghold. Return to God. You prisoners of hope. Ikaw na bilanggo ng pag-asa. Ikaw na umaasa sa Diyos. Bumalik ka sa Kanya. At sabi ng Diyos, today, not tomorrow. Sabi niya, today I will declare and restore double to you. Babalik ko yung doble sa'yo. Amen? Sino may gusto nun? Sino gusto mo maranasan mo yung dobleng pagpapala ng Diyos sa'yo? Dobleng kabutihan ng Diyos sa'yo? Dobleng kagalingan sa iyong buhay? God is saying, first, remember your covenant. Kaya every time the devil is attacking you, ako every time na inaatake ako ng dyablo, every time na meron siyang ginagawa sa akin, I showed him my covenant. I apply the blood of the covenant. And whenever the devil see the blood in you, spiritually speaking, the blood of Jesus is in us. At kapag kino-confess mo yung blood of Jesus, lalayo ang demonyo sa iyo. Lalayo ang kaaway sa iyo. Pag nakita niya yung tipan ng Diyos sa iyo. If you are aware of your covenant, tandaan mo kapatid, ang Diyos nakipag-covenant sa atin. Nung ang Diyos nakipag-covenant kay Abraham, si Abraham ang naging pinaka-matinding tao sa kasaysayan. Pinagpala siya ng Diyos. Sinamahan siya ng Diyos. Dahil ang Diyos may tipan sa kanya at walang sino man ang pwedeng gumalaw sa kanya dahil ang gagalaw sa kanya dadaan sa Diyos. Dahil sa tipan ng Diyos sa iyo, walang sino man na pwedeng gumalaw sa iyo. Hindi ka pwedeng galawin dahil dadaan siya sa Diyos
at merong angel ang Diyos sa iyo na nakasubaybay to keep you safe away from the works of evil. Amen? Can we give God a praise? Dahil sa dugo ng covenant, may kalayaan, may freedom, may forgiveness. Amen? Balik ka lang. Return to the stronghold. Balik ka sa Diyos. And God said, today, I declare, ibabalik ko sa iyo ng 2 beses ang mga nawala sa iyo. Ano man ang nawala sa iyo, babalik ng Diyos. Just be aware, Lord, may covenant ako sa iyo. Lord, nakipag-covenant ka sa akin. Sa buong buhay ni David Livingstone, wala ni isa man na gumalaw sa kanya. Bakit? Kasi may covenant siya sa pinaka-leader ng mga mandirigma. Wala ni isa man na gumalaw sa kanya. And because tayo, meron tayong covenant sa pinakamakapangyarihan sa lahat, walang gagalaw sa iyo. Walang pwedeng manakit sa iyo. You are untouchable because of the blood of the covenant. Amen? Praise the Lord. How? Let's pray. Lord, salamat po sa dugo ng tipan. Thank you for the blood of the covenant. Thank you, Lord Jesus, because you died for us. You shed your blood for us, Lord. Thank you, Lord, because of your blood, we have forgiveness. We have redemption. We have that clean life. We have that sanctification. We have peace with God. We have a changed life. Ikaw ang nagbabago sa amin. Meron kaming reconciliation. Meron kaming kasunduan, pakikipagkasundo sa iyo. Meron kaming kapahayagan na mabuting balita ng kapayapaan. Meron kaming access sa iyo, Panginoon. At sa panahon ito ng pangangailangan, sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng problema, we can come to you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Because we are citizens of heaven. We are the family of God. And we have this strong foundation in this life. And our foundation is the Lord Jesus Christ. And we are the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit is in us, giving us your conviction, Lord. Thank you so much, Lord.